ikatlo at huling pagbasa sa Senado. Sa botong 17-0, tuluyang ipinasa ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 1506 o Cadena Act. Layunin ng panukala na gawing mas malinaw at masusuri ng publiko ang lahat ng gastusin ng pamahalaan sa pamamagitan ng digital na sistema. Sa ilalim ng kadena, obligadong i-upload ng lahat ng ahensya ng gobyerno ang kumpletong dokumento kaugnay ng budget. Mula kontrata, halaga ng proyekto, bills of materials, hanggang procurement records. Ang hindi pagtupad o pagbibigay ng maling datos ay may kaakibat na administratibo at kriminal na parusa. Kasama sa panukala ang pagtatag ng National Budget Blockchain System na magsisilbing imbakan ng lahat ng transaksyon sa budget bilang digital public records. Ang blockchain, na kilala sa paggamit sa cryptocurrency, ay gagamitin dito upang matiyak na hindi matatamper ang mga talaan. Sa teknolohiyang ito, bawat piso ay matutunton, bawat transaksyon ay masusuri, at bawat record ay protektado laban sa manipulasyon. Pinuri naman ni Senador Bam Aquino, pangunahing may akda ng kadena, ang pagkakapasa nito sa Senado. Anya, kapag naisabatas na ang Cadena Act, makikita at mamamonitor na ng taong bayan kung saan napupunta ang bawat piso mula sa gobyerno. Viral driver na nambatok sa nagtutulak ng kariton, kapatid pala ni Pokwang. Nagsalita na ang komedyanteng si Pokwang kaugnay ng nag-viral na video kung saan isang lalaking naka-Hilux ay nasangkot sa mainit na pagtatalo sa kalsada. Sa isang video message na inilabas nitong December 16, kinumpirma ni Pokwang na ang lalaking nasangkot sa insidente ay kanyang kapatid. Ayon kay Pokwang, totoo ang kumakalat na video at aminado siyang may nagawang mali ang kanyang kapatid. Gayunman, iginiit niyang hindi dapat idamay ang buong pamilya nila sa nagawang pagkakamali ng isa. Direktang humingi ng paumanhin si Pokwang sa mga taong nakaalita ng kanyang kapatid, lalo na sa isang menor de edad na nadamay sa insidente. Nilinaw rin ng komedyante na hindi niya kinakampihan ang naging asal ng kanyang kapatid. Kasabay nito, nanawagan siya sa publiko na tigilan ang patuloy na pagpo-post at pagkakalat ng larawan ng kanyang buong pamilya. Paalala niya, may hangganan ang pagbibigay ng opinyon online. Binanggit din niya ang usapin ng cyberbullying at cyberlibel at sinabing hindi makatarungang buong pamilya ang nadadamay sa isang pagkakamali.